Naramdaman mo na ba ang biglaang panlalamig? Isang hangin na hindi pisikal, kundi emosyonal. Gumagapang sa iyong balat, tumatagos sa iyong kaluluwa ang dating init ng kanilang presensya, na tila araw na nagpapainit sa iyong mundo, ay biglang naging isang malayong bituin. Malamig, patay ang kanilang mga salita na dati pulot, ngayon ay lason. O mas malala pa, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na sumisigaw ng pagtanggi. Nagsisimula kang magtanong, anong nagawa ko? Libu-libong beses mong inuulit sa iyong isipan ang bawat pag-uusap, bawat kilos. Sinusuri mo ang bawat detalye, naghahanap ng mali. Baka may nasabi kang mali, baka may hindi ka nagawa. Ang iyong isipan ay nagiging isang kulungan. Ang mga pader ay gawa sa pag-aalinlangan. Ang mga rehas ay gawa sa pagsisisi. Naglalakad ka sa mga basag na salamin, umaasang hindi makasugat. Bawat hakbang, bawat salita ay maingat na kinakalkula para maibalik ang dating init. Ngunit heto ang madilim na katotohanan. Isang lihim na kailangan mong malaman. Hindi ito tungkol sa iyo. Hindi kailanman naging tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kanila. Sa isang malalim at walang katapusang gutom. Isang gutom na hindi napupunan ng pagkain o tubig, kundi ng isang bagay na mas mahalaga, ang iyong atensyon, ang iyong paghanga, ang iyong enerhiya. Sa psikolohiya, tinatawag itong narcissistic supply. Ikaw ang kanilang pinagkukunan. Ikaw ang kanilang pagkain. Hanggat binibigyan mo sila ng walang patid na supply, sila ang pinakakaakit-akit na nilalang sa mundo. Ang kanilang maskara ay perpektong nakakabit. Ngunit sa sandaling magbago ang daloy, sa sandaling mag-focus ka sa iyong sarili, sa iyong mga pangarap, sa iyong sariling buhay, sa sandaling hindi na sila ang sentro ng iyong universo, doon nagsisimula ang problema, ang pagbalewala mo. Kahit hindi sinasadya, ay hindi lang isang simpleng kilos. Para sa kanila, ito ay isang malalim na sugat, isang narcissistic injury. Isipin mo si Eleonora, isang pintor na may kaluluwang puno ng kulay, at si Silas, ang kanyang anino, ang kanyang tagahanga. Si Silas ay perpekto. Binibigyan niya si Eleonora ng lahat ng atensyon. Ang bawat obra niya ay isang obra maestra sa kanyang mga mata. Si Eleonora ay namumukadkad sa kanyang atensyon. Para siyang isang halaman na dinidiligan araw-araw. Ito ang pagkain ni Silas. Isang araw, natanggap si Eleonora sa isang prestihiyosong art exhibit. Ang kanyang pangarap. Bigla, ang mundo niya ay lumaki. May mga bagong tao siyang nakilala, mga bagong ideya. Ang kanyang oras at enerhiya ay nahati. Hindi na ito eksklusibo para kay Silas. Hindi niya ito sinasadya. Ito ay paglago. Ngunit para kay Silas, ito ay pagtataksil. Ang supply ay humina. Doon lumabas ang tunay niyang ugali. Hindi sa isang pagsabog, kundi sa isang pabulong. Nagsimula sa maliliit na parinig. Mukhang mas masaya ka na sa mga bago mong kaibigan. Isang komento na may nakatagong lason. Sumunod ang silent treatment. Mga tanong na sinasagot ng katahimikan. Isang presensya na mas malamig pa sa kawalan. Si Eleonora nalito. Bumalik siya sa pagdududa. Anong nagawa ko? Sinubukan niyang ibalik ang dati. Dinoble niya ang kanyang atensyon, pero huli na.
Ang maskara ni Silas ay may lamat na. At sa likod ng lamat, nakita niya ang isang bagay na iba. Malamig, mapagkalkula. Ito ang ikalawang yugto, ang pagmamanipula. Kapag hindi na gumagana ang pighati, susubukan kanilang kontrolin. Imahinasyon mo lang yan. Masyado kang sensitibo. Ako ang biktima dito. Apo na mga salitang ito ay mga lason na dahan-dahang sumisira sa iyong katinuan. Ito ay tinatawag na gaslighting. Ang layunin nito ay ipaduda sa iyo ang iyong sariling memorya, ang iyong sariling pag-iisip, hanggang sa sila na lang ang paniwalaan mo. Kapag hindi pa rin ito gumana, darating ang ikatlong yugto, ang pagsira. Kung hindi ka nila makontrol, sisirain ka nila sa mata ng iba. Magsasabi sila ng mga kasinungalingan sa inyong mga kaibigan. Nag-aalala ako para sa kanya. Nagbago na siya. Ang biktima ay magiging kontrabida. At kung lahat ng ito ay mabigo, doon lalabas ang halimaw. Ang huling yugto, ang narcissistic rage. Ito ay isang galit na hindi proporsyonal sa sitwasyon. Isang pagsabog ng emosyon na nakakatakot, na parang isang bata na nagwawala, pero sa katawan ng isang adulto. Dito, sa puntong ito ng matinding galit, wala nang maskara, wala nang pagkukunwari. Ito na sila. Ang tunay na sila. Ang pagmamahal na ipinakita nila sa simula ay hindi pag-ibig. Ito ay isang transaksyon, isang pag-arte para sa iyong paghanga. Nang itinigil mo ang pagbabayad, ang iyong atensyon, itinigil nila ang pag-arte. Ganon kasimple, ganon kalamig. Ang taong minahal mo o inakala mong minahal mo ay hindi talaga umiral. Siya ay isang karakter, isang ilusyon na nilikha para makuha ang kailangan niya mula sa iyo. Ang panlalamig na naramdaman mo ay hindi dahil sa pagbabago mo. Ito ay ang pag-alis ng kanilang init na hindi naman talaga totoo. Masakit. Oo, sobrang sakit. Parang isang parte ng iyong pagkatao ang ninakaw. Ngunit pakinggan mo ako. Ang sakit na ito ay isang regalo. Isang masakit na regalo. Ngunit isang regalo pa rin. Dahil ang pagbagsak ng kanilang maskara ay ang iyong paglaya. Ang paglabas ng kanilang tunay na ugali ay ang iyong pintuan palabas sa kulungan. Ang pagbalewala mo sa kanila ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang hindi sinasadyang pagsubok na kanilang ibinagsak. Ang katahimikan na ibinigay mo ay nagbigay sa iyo ng katotohanan. At ang katotohanan, kahit gaano kadilim, ang laging magpapalaya sa iyo